Kapag sinabi nating end of an era, tumutukoy ito sa hindi lamang isa, dalawa o tatlong players na unti-unting nawawala sa liga. Madalas mas marami pa sa bilang na yan. Tulad na lamang ng dekada ng 2000, sa era na ito unti-unting nawala sa sirkulasyon ng mga mahuhusay na point guards noong late 80s at 90s. Sa 2000 era nagretiro ang mga point guards na minsang nagmarka sa NBA at naging tanyag sa kanilang mga koponan. Tulad nila John Stockton, Gary Payton, Tim Hardaway, Mark Jackson, Kevin Johnson, Kenny Anderson at Rod Strickland. Ilan lamang sila sa mga matutunog nung kapanahunan nila. Ngunit kailangan magretiro dala ng edad at pag-usbong na rin ng mga bagong henerasyon ng point guards. Dahil pagkatapos ng panahon nila, dito naman na mayagpag yung mga point guards ng 2000 era. Dito, nasaksihan natin ang mga prime years na Jason Kidd, Steve Nash, Tony Parker, Baron Davis, Andre Miller, Gilbert Arenas at Chauncey Billups. Gayun din yung pag-usbong ng karera ng mga kapapasok lang nun sa liga na sina Deron Williams at Chris Paul, mga floor generals na naging bahagi ng NBA noong dekada ng 2000. Masasabi na rin natin na nasa kanilang batch na rin marahil yung ilan sa mga huling point guards na matatawag nating may pass first mentality. O sa ibang salita, yung old school na true point guards. At sa paglipas ng panahon, karamihan sa kanila tinapos ang karera sa 2010 era. Si Kidd nagretiro noong 2013, si Steve Nash at Billups noong 2014 naman, si Deron Williams nakasabay ni Chris Paul nagretiro noong 2017, habang 2019 naman nagtapos ang Spurs legend na si Tony Parker sa liga. Tanging si Chris Paul na lamang ang nakatawid from 2000 era patungo sa 2020 era. Pero ang season na ito ang nakatakdang huling season na ng tinaguriang point guard ng NBA. Nakipagsabayan si CP3 sa tatlong era ng point guard evolution. Ang era ng 2000, 2010 at kalahati ng 2020. Sa 2010, nakasabayan niya ang mga prime years na Rajon Rondo, Russell Westbrook, Steph Curry, Derrick Rose, James Harden, Kyrie Irving, John Wall, Ricky Rubio, Kyle Lowry, Mike Conley, Jeff Teague at Drew Holiday. Meron pang iba, pero hindi na natin babanggitin ang lahat. Sobrang daming magagaling na point guard sa dekada ng 2010. Ang katotohanan niyan, from 2010 to 2019, 5 season doon. Ang MVP ng NBA ay galing sa point guard position. Isa kay D-Rose, isa kay Westbrook, isa kay Harden, at 2 kay Steph Curry. Pero sa nakikita natin ngayon, paubos na rin ang mga natitirang gwardiya from 2010 era. 2020 era na, at tulad ng sinabi natin kanina, malamang sa era na ito mauubos at unti-unting mawawala sa sirkulasyon ang mahuhusay na gwardiya ng 2010 naman. In fact, sunod-sunod na nagre-retiro ang mga point guard icons ng 2010 mula nang sumampa tayo ng 2020. Si Rajon Rondo, after playing 16 seasons, nagpayag na siya ng retirement noong 2022. Si Goran Dragic naman, after 15 seasons, nagretiro noong 2023. Gayun din si Kemba Walker na nakilala sa panahon niya sa Hornets, 2023 din nung nagretiro. 2023 din nang nagpahayag si Ricky Rubio na di na babalik for next season. Noong 2024 naman, ginulat tayo ni Derrick Rose nang siya'y magdesisyon na tapos na ang kanyang karera. Isa sa mga biggest what if player natin ng 2010 era. At nung off-season lang, ang former Wizards star na si John Wall naman ang nagpahayag ng kanyang pagre-retiro. At ngayon, tulad ng alam na nating lahat, huling season na ito ni Chris Paul. Sa makatuwid, 8 point guards na lamang from the 2010 era ang matitira sa liga next season. Yan ay kung hindi pa magre-retiro ang mga gwardyang sina Mike Conley, Kyle Lowry at Russell Westbrook pagtapos ng season na ito. Ito na kasi ang huling kontrata ni Conley sa Timberwolves. 38 na siya at capable pa naman maging backup veteran guard. Pag natapos ang season na to, free agent na siya. And most likely, pwede maging hudyat yun ang pagre-retiro kung wala nang koponan na kukuha sa kanya o siya mismo ayaw na. Ganon din si Lowry, 1-year deal lang siya ngayon sa Sixers at turning 40 na by March next year. Panigurado, mahirap na para sa ganyang edad na sabayan yung mga batang gwardya ngayon at yun ang pwede maging hudyat ng kanyang pagre-retiro. Sa kaso naman ni Westbrook, 1-year non-guaranteed contract ang agreement niya sa Kings. 37 years old na si Russ at sana tumagal pa siya ng 1 o 2 taon pa sa liga. Unfortunately, hindi maganda ang estado ng Kings at di natin alam, baka ma-trade pa siya. Magiging kagulat-gulat din sa maraming fans ni Russ kung sakaling magpahayag siya ng pagre-retiro after this season. Pero yun nga, sabi naman niya, hindi pa daw. Sana lang tumaas ulit ang kumpiyansa ng ibang team sa kanya after this season. Muli siyang magkaroon ng koponan. Lalo na napapakita naman niya na kaya pa rin niyang mag-contribute sa koponan. Dahil kung ang tatlong ito ay makakasabay ni Chris Paul sa pagre-retiro, mauuwi tayo sa huling 5 point guard icons ng 2010 era. Yan ay sina Stephen Curry, James Harden, Drew Holiday, Kyrie Irving at Damian Lillard. Si Steph maganda ang posisyon. Ang kontrata niya sa Warriors tatagal pa hanggang 2027. Solid numbers pa rin si Curry this season despite his age na 37. Pero after 2027, hindi natin alam kung ito na ba ang huling season niya o hihirit pa siya. By the time na mangyari yon, 39 years old na ang greatest shooter of all time. Same draft class si Curry kay James Harden at Drew Holiday. Ang kaibahan lang, mas bata ng 1 taon si Harden kay Curry, habang 2 taong mas bata naman si Drew kay Steph. Ang kontrata ni Holiday sa Portland ngayon ay tatagal hanggang 2028
pa. Ibig sabihin, by the time na matapos ang kontrata niya, 38 na ang edad ng gwardya. Kung kaya pa niya at effective pa rin, baka makakuha pa siya ng bagong kontrata. Si James Harden naman, hanggang 2027 na lang ang kontrata sa Clippers. By the time na matapos ang kontrata niya, 38 years old na rin siya nun. Pero sa pinapakita ni The Beard ngayon, at kung hindi magno-nosedive ang kanyang mga numero, baka kayanin nito maglaro hanggang 40. Si Kyrie Irving ang pinakabata sa lahat ng natitirang 2010 point guards ngayong 2020 era. As we speak, 33 years old pa lang siya, turning 34 sa March ng susunod na taon. Ang kontrata niya ngayon ay aabot hanggang 2028. Sa 2028, 36 pa lang siya nun, kaya kayang-kaya pa. Tanging injury lang talaga ang naglilimita ngayon kay Irving. Kung mapapanatili niya ang pagiging explosive niya until 36, baka maprolong pa niya ang kanyang karera at umabot pa siya hanggang 2030 era. Kasalukuyan din nagpapagaling sa tinamong injury si Damian Lillard. 35 years old na ang Blazers point guard at nag-aantay na lamang ng hudyat na makapaglaro muli. 2028 din ang tapos ng kanyang kontrata sa franchise na yan. By the time, 38 na siya. Maaring farewell tour na ang kasunod nun o maaaring yung huling taon sa kontrata niya ang maging farewell tour niya. Ang pagbalik niya sa Portland ay isang malinaw na indikasyon na dito na talaga siya magre-retiro. Ang koponan kung saan siya nagsimula. From 80s to 90s to 2000s hanggang sa era ng 2010, nakita natin ang palitan at ebolusyon ng mga point guard sa NBA. May ilan na tumagal ng dekada at may ilan na tumagal ng higit pa sa isang dekada. Ngayong nasa kalahati na tayo ng 2020 era, harapin natin ang katotohanan na ilang taon mula ngayon, wala nang bakas ng mga point guards from 2010 na maiiwan sa liga. Isa-isa na silang nagre-retiro, kada taon nalalagasan sila. At least, nasaksihan natin ang isa sa mga dekada sa NBA kung saan naging bida ang mga point guards.